Ang verse 1, chapter 2, verse 18 ay isang mahalagang paalala mula kay Apostol Juan sa mga mananampalataya tungkol sa pagdating ng mga huling panahon. Ayon sa talata, marami ng mga anti-Kristo o mga taong kumakalaban sa aral ni Kristo at nagtuturo ng maling doktrina ang lumitaw. Ang anti-Kristo ay hindi lamang tumutukoy sa isang individual, kundi sa sino mang tumataliwas sa katotohanan ni Kristo at naglalayong iligaw ang mga tao mula sa tunay na pananampalataya. Binabanggit din sa talata ang huling oras na hindi nangangahulugang eksaktong oras o petsa, kundi isang kapanahunan kung kailan nagiging malinaw ang katuparan ng plano ng Diyos. Ito naman ay paalala na ang panahon ay kritikal at mahalaga, kaya't ang bawat isa ay kailangang maging mapagbantay at tapat sa kanyang pananampalataya. Pinapaalala ng talata na marami ng maling aral at huwad na guro ang kumakalat sa mundo. Bilang mga mananampalataya, kailangan nating maging mapanuri at huwag basta-bastang maniwala sa lahat ng ating naririnig. Mahalaga rin ang patuloy na pagsasaliksik sa salita ng Diyos upang magkaroon ng matibay na pundasyon sa pananampalataya. Sa kabila ng presensya ng Antikristo, tayo ay tinatawagan na manatiling matatag at tapat kay Kristo, sapagkat siya ang ating sandigan laban sa kasinungalingan. Ang talatang ito ay nagsisilbing hamon sa atin na mas palalimin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin, pagkilos ng may pananampalataya at pagsunod sa kanyang mga utos. Bukod dito, itinataas din ng talata ang kahalagahan ng bawat araw bilang pagkakataon upang magpatuloy sa paggawa ng mabuti, pagtaguyod ng katotohanan at paglilingkod sa Diyos. Ang huling oras ay paalala na hindi tayo dapat magpabaya sapagkat ang panahon ay may hangganan at ang pagkakataon upang kumilos ng may layunin ay hindi magtatagal. Dapat tayo maging handa sa mga hamon ng buhay at patuloy na bantayan ang ating sarili upang hindi malinlang ng mga huwad na aral. Ang pagkakaroon ng kaalaman sa salita ng Diyos ay pananatili sa kanyang katotohanan, ang ating gabay upang maging matatag sa bawat desisyon at pagsubok na dumarating sa ating buhay. At dagdag pa rito, ayon sa Biblia, hindi tayo dapat matakot sa mga antikristo dahil hindi kailanman maghahari ang mga ito sa mundo. Bagamat binabanggit sa 1 chapter 2, verse 18, ang paglitaw ng mga antikristo bilang tanda ng huling panahon, malinaw na ipinapahayag din sa iba't ibang bahagi ng kasulatan na ang Diyos lamang ang may ganap na kapangyarihan at siya lamang ang maghahari magpakailanman. Ang Antikristo, tulad ng sinasabi sa talata, ay kumakatawan sa kasamaan at mga huwad na aral na tumataliwas sa katotohanan ng Diyos. Ngunit wala itong kakayahang talunin ang kabutihan ng Diyos. Ang takot sa Antikristo o anumang anyo ng kasamaan na hindi dapat maghari sa ating mga puso. Sa halip, pagtitiwala sa Diyos ang dapat nating panghawakan. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagpapaalala na ang Diyos ang makapangyarihan sa lahat at ang kabutihan niya ay magtatagumpay laban sa lahat ng anyo ng kasamaan. Tulad ng sinasabi sa Roma chapter 8 verse 31, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Pinapakita nito ang mga antikristo gaano man karami o kalakas ang kanilang
impluwensya ay walang kapangyarihan laban sa kalooban ng Diyos. Sa kabuuan, ang verse 1, chapter 2, verse 18 ay isang mahalagang paalala na bagamat marami tayong haharapin na pagsubok sa ating pananampalataya, hindi tayo dapat matakot. Sa halip, tayo ay pinapalakas na magpatuloy sa ating pananampalataya at ipaglaban ng katotohanan sa pamamagitan ng pagkilala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Masusumpungan natin ang kalakasan upang harapin ang anumang kasinungalingan at kasamaan sa mundo. Ang talatang ito ay nagsisilbing paanyaya na matili kay Kristo, magpakumbaba sa harap ng Diyos at mamuhay ng may layunin, pananampalataya at pagtitiwala sa Kanyang plano.